Sandaling dumaan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. He heard her deep sigh as she stared at him with her round eyes, full of doubt. Hanggang kailan mo ko balak itago malayo sa pamilya ko, Paulo? Her question made him turn cold and froze. What are you talking about, Precious? Halos pabulong ng sambit ni Paulo. Mariin siyang napapikit. Stop calling me that name. Alam mong hindi iyan ang pangalan ko. May diiniyang bigkas. Nitong mga nakaraang buwan ay wala ipinakitang pangit na ugali sa kanya si Paulo. Subalit hindi rin naman tama na itago siya nito sa isla, gayong kilala pala nito ang tunay niyang pamilya dahil lang nangungulila ito sa mag-ina niya. Susunod na lang tayo mag-usap. You're just tired. Anito tumayo na para umalis ng silid. Are you avoiding my question? You need to return me to my family, Paulo. Bagay nang tumaas ang boss niya habang tigmak sa luha ang kanyang mga mata. Lumingon ito sa kanya. He had this cold and hard expression on his face. I can give you anything you want, but not your freedom. You will stay here with me, and if I need to lock you up para hindi ka makatakas, then I'll do it. Huwag ka lang mawala sa akin. You're sick, she uttered in anger. Sino bang matino ang gagawa ng bagay na ito? Wala. Tanging mga nasisiraan lang ng bait gaya ni Paulo. Call me whatever you want, but I won't let you go. Never. Tuluyan nitong nilisan ang silida. Nanghihina siyang napaupo sa gilid ng kama. She remembered everything now. Her family, her Mama Amira, her Papa Crisostomo, and most of all, her beloved husband, Justin. The news she saw a while ago stirred up her emotion. Idagdag pa ang narinig niyang pagtatalon na Paulo at Manang Salve kanina. She really wanted to understand Paulo pero paano naman siya? She can't let herself be selfless all the time and understand all the people in the world. She wanted to be selfish too, just for this time. Naramdaman niyang bahagyang kumirot ang kanyang tiyan kaya naman kumalma siya para hindi maapektuhan ang kanyang anak sa nararamdaman niya ngayon. She's looking at her big belly. Oh God, she's pregnant. She's going to be a mother and Justin is going to be a dad too. She already imagined how happy he would be. She had realized how foolish her decision was. Bakit ba mas nakikinig siya sa mga tao sa paligid niya? Justin is her husband. Dapat ay nagtiwala siya dito at sa pagmamahal nito. Then all of this mess won't happen. Sana'y nastabi pa rin siya ng asawa niya ngayon. Pero hindi. Nagpadala siya sa pagmamanipula ni Lian. Ipinaglaban siya ng asawa niya habang siya ay wala ibang ginawa kundi magpakatanga at layuan nito. Yesterday, she saw how firm Justin is in seeking justice for what happened to her. Lian is in jail, but she just skipped. Tanghalin na magasing siya kinabukasan. Agad naman siyang bumangon sa kama at lumabas ng silida. Sa labas ay naabutan niya si Manang Salve na naglilinis ng sahig. Manang? Si Paulo po. Marahan niyang tanong. Manang Salve looked at her with no emotion on her face. Magang umalis para pumunta ng syudad. Anito't nagpatuloy na sa ginagawa. Inilingan niya ang tingin sa paligid and right there, she saw a cordless phone. Agad niya itong tinampot at sinubukang i-on. She still remembered their household number pero agad siyang nalumo nang makitang hindi ito umandar. Sinira ni Paulo lahat ng cordless phone dito, pati ang TV. Kung balak mong tawagan ng pamilya mo, hindi mo yun magagawa sa ngayon. Napalingon siya sa ginang. Alam mo na? Marahan itong tumango. Alam kong darating ang araw na ito. Ilang araw ka na lumiban sa pag-inom ng red pill kaya babalik na talagang alaala mo. Napakunot noo siya. Red pill? Akala ko ba gamot iyon para tuluyan ko ng maalala ang nakaraan ko? Umiling si Manang Salve. Sa madalas mo bang pag-inom noon? May nangyari ba? Wala, hindi ba? Taliwas, sa ilang araw ka nang lumiban sa pag-inom ng gamot na sinadya ko talaga. Sandali siyang natahimik. Paulo doesn't want her to remember any of her past because he wanted her to stay by his side. How cruel is he? Akala niya'y mabuti itong tao pero hindi pala talaga. Talaga lang na ang bilis niyang maniwala sa mga taong laging may masamang intensyon sa kanya. But what can she do? Tanging si Paulo lang naman ang kakapitan niya ng mga panahong iyon lalo na't wala siyang maalala. Kung ganun, maaari mo ba akong tulungan na makalabas ng islang ito?
Please, Manang. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Puno ng pag-asam niyang pakiusap. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. Gustuin ko man tulungan ka. Wala akong magagawa, Iha. Tama si Paulo lang ang may yate na maaari mong gamitin para makaalis ka dito at sa ngayon, walang yate. Dahil ito ang ginamit niya para makapunta ng syudad. Tuluyan siyang nalumos sa narinig. Paano na siya makakaalis sa lugar na ito kung ganoon? Nang tingnan niya si Manang Salve, ay puno ng awa ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Taliwas sa madalas niyang nakikitang walang emosyon kapag kaharap siya. Pagpasensyahan mo na si Paulo, Iha. Sadyang hindi lang niya matanggap ang biglaang pagkitil sa buhay ng kanyang mag-ina na siyang mundo niya noon. Sumisinghot na wika ni Manang Salve. Totoo bang namatay sa aksidente ang kanyang mag-ina, Manang Salve? Tumikhimit at umiling. Pinatay ang kanyang mag-ina at sinisisi niya ang kanyang sarili dahil pakiramdam niya siya naging dahilan ng pagkawala ng mga ito. Natutup niya ang kanyang bibig. Bakit sila pinatay at saka sino may gawa noon? Pasensya na pero hanggang dyan na lang ang pwede ko ikwento sa'yo. At mas makabubuti para sa'yo na wala kang alam sa bagay na iyon. Tuluyan na siya nitong tinalikuran at pumunta ng kusina. What happened to you, Iglesias? Why are you not answering my call? Nagangat ng tingin si Paulo sa babaeng kakarating lang sa kanyang resort, si Alice Fukuhara. Based on the woman's expression, she was raging mad at something or maybe at him. I'm busy, Alice. Tamad niyang tugon. Kotabare, when are you going to return the woman to his family? Nakayaru? Flashback. Few hours after explosion 5 months ago. Paulus Forest, Iglesias Private Island. Kasalukuyang umiinom noon ng rum si Paulo habang nakatanaw sa madilim na karagatan. He's been on his private island for a month now, mourning for his dead wife and unborn child. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha kaya't agad niyang pinalis iyon at muling nilagok ang alak. Akmang babalik na siya sa rest house nang mamataan niya ang isang speedboat na paparating. Maliksi siyang kumilos at pumasok na sa loob. He prepared his guns and so is his hunting knives. What's going on, Paulo? Tanong ng kaibigan niyang si Xavier. There's an intruder. Anya. Agad namang kumilos ang kaibigan niya at inihanda din ang sariling baril para kung sakaling mapalaban sila hindi sila madadehado. Pagkalabas niya, isa-isa silang nagkubli ni Xavier sa kadilimang puno ng niyog malayo sa baybayin. Nobody knows he's here except Xavier at walang sino man ang pumapasok basta-basta sa isla niya. Pwera lang sa posibleng kaaway. Tahimik siya nagmasid sa mga susunod na mangyayari pero malayo pa lang speedboat. Nagwagayway na ito ng pulang liwanag. Kahit sa dilim ay nagkatinginan sila ni Xavier at hinintay na lang na makarating sa baybayin ang speedboat mula sa liwanag ng buwan. Natatanaw niya isang pamilyar na figura ng babae. Paika-ika itong naglakad palayo sa boat kaya naman sinalubong na nilang dalawa na Xavier ang babae. Alice! Sigaw niya. She's one of the assassin in the biggest syndicate. He was once a member. Equilibrium. Subalit matapos siyang kumalas, ay siya naman pagkawala ng mahalagang tao sa buhay niya na dahilan ng kanyang pagluluksa. Eksakto namang nakarating siya sa kinaroroonan nito ay naamoy na niya ang malansang amoy ng dugo. Sugatan si Alice. What happened, Alice? Nag-aalalang tanong ni Xavier. But the stubborn woman waved her hands at them to dismiss them. Stop worrying about me. Just get the woman out of the boat and treat her. Xavier. Anito bago sila tinalikuran at naglakad na papasok sa kanyang cottage. Sinanyasa na lang niya si Xavier na sundan ito habang siya ay naglakad patungo sa speedboat para kunin ang babaeng sinasabi ni Alice. Nang makarating siya sa baybayin ay dumungaw siya sa sinakyan ni Alice. He was shocked to see a woman who looked like an enchantress with her eyes closed, lying hopelessly. May sugat din ito sa noo at nagdurugo pa nga iyon. Napabuntong hininga siya at mabilis na kinarga ang babae na basang-basa pa ang damit, saka dinala sa underground ng kanyang rest house. Mabilis niyang inilapag sa kama ang babae at tinawag ang kanyang nag-iisa at mapagkakatiwala ang tagapagsilbi para bihisan nito. Naabutan pa niya si Alice sa may sofa na kasalukuyang tinatanggal ng mag-isa ang tama ng bala sa tagiliran nito. In the next few minutes, Xavier was treating the woman since he's a doctor.
Mataman lang silang nagmamasid ni Alice sa kaibigan nila habang hinihintay ang resulta ng panggagamot nito. Maya-maya pa ay lumabas na ng silid sa Xavier at naghubad ng surgical mask. "What now? Is she fine?" Untag ni Alice. "Yeah. Who is she, Alice?" Hindi sumagot ang babae kaya napailing na lang siya. He doesn't understand why this woman loves to get involved in complicated things just like him. It doesn't matter. Just wait for her to wake up and ask her what she's gonna do with her life. You won't save her if she's not important. Komento pa niya. Muling umikot sa Alice paharap at tiningnan siya ng masama. Napatango-tango siya. "So this one is related to that Tuazon guy, huh?" "Just shut up, Paolo." She rolled her eyes. "If you know where to return her, then dapat iuwi natin siya, Alice. I'm sure that woman has a family who's looking for her, and she's pregnant, for Tom's sake." Present time. "She's my family now, Alice." Alice was eyeing him like she's so done with him. "Her husband is looking for him, Paolo, and she's not your family, you idiot." He scoffed. "Why? Is your conscience killing you? Will you tell Isaac Tuazon about this? Or should I tell him you're Alice and not Wilma?" Alice's eyes were now burning with anger towards him, but he didn't care. But the anger he saw in her slowly fades and pity took over. A thing he hates the most. If Elena will be put in that woman's shoes, and you, as her husband, how do you think he'll feel, Paolo? Would it be fine with you?" Alice smirked, and that's when he saw red. Mabagal na sumapit ang gabi. Ang tanging ginawa lang ni Angela buong araw ay magkulong sa kanyang silid. Nawala na siya ng ganang lumabas. Hindi na siya natutuwa habang pinagmamasdan ng karagatan dahil namimiss na niya ang kanilang tubuhan. Ngayong nakakaalala na siya, pakiramdam niya hindi siya parte ng lugar na ito. Bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Kahit na hindi siya mag-angat ng tingin, alam na niya kung sino ang pumasok. Pero kahit na ganoon, nanatili siyang walang kibo. Lumundo ang gilid ng kama at sa kanya naamoy ang mabangong aroma ng pagkain. Naglalaway siya habang nanonood sa kanyang ilong ang mabangong aroma ng tempura na siyang paborito niya, pero tinikis niya ang kanyang sarili. "Sabi ni Manang Salve, hindi ka pa raw kumakain kaya dinalhan na kita ng hapunan dito sa silid mo." Anunsyo nito. Dinig niyang inayos ni Paolo ang mga kubyerto sa bedside table, pero nagsawalang kibo pa din siya. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga. "I know, you're awake, precious. Please, kumain ka kahit para lang sa anak mo. You need to drink your medicine." Nang banggitin nito ang tungkol sa gamot, ay marahas siyang napabalikos ng bangon at pinukulit ito ng nakamamatay na tingin. Dumako ang mga mata niya sa pagkain at katabi nito, ang pulang kapsula na lagi nito ipinapainom sa kanya. "Hindi ako kakain yan at mas lalong hindi ko iinumin yung gamot na ibinibigay mo sa akin. I hate you so much for manipulating my memory, Paolo. Akala ko mapagkakatiwalaan kita, but you're also a traitor like everyone else sa inyo. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lang kasi ikulong mo ako dito." She sputtered. "Okay, I won't force you to drink that medicine, but please, kumain ka kahit konti lang. Your baby will be hungry." Paolo was looking at her belly with different emotions in his eyes. Sarkastiko siyang natawa. "I won't eat it, Paolo, unless you'll bring me back to my family where I belong." Malamig na saad at tinalikuran na ito. She heard him sigh. At maya-maya lang ay narinig na niya ang yabag nito palayo at pagsara ng pinto. Dahan-dahan siyang napalingon sa bedside table. Nandoon pa rin ang pagkain na inihatid ni Paolo para sa kanya. She cried while caressing her big tummy. "I'm so sorry, baby. Sorry dahil nasadlak tayo sa sitwasyong ito. Mama, promise you that we will get out of here and meet your dad, okay?" She felt the baby kick inside her tummy, as if it understood her, kaya mas lalo lang siyang napaiyak. Her longing for her loved ones is slowly killing her inside. She was crying in her bed until she had fallen asleep. Mahimbing na ang kanyang pagkakatulog nang maalimpungatan siya dahil sa ingay sa labas ng kanyang silid. Hindi siya pwede magkamali. She heard a lot of gunshots outside the rest house.
Napahawak siya sa kanyang tiyan. In her 5 months of staying in that island, wala siyang nakikita ibang tao na pumupunta sa isla. Could it be an enemy? She suddenly remembered Lian. Nakatakas ito ng kulungan and based on the news that she saw yesterday, ito ang may pakana ng lahat. Oh God, what will she do? Napapitlag siya sa marahas na pagbukas ng pintuan. Pumasok doon ng humahangos na si Paula at nilapitan siya. She was scared kaya agad siyang nagsumiksik sa headboard ng kama. What if Paolo is Lian's accomplice para ilayo siya kay Justin? Stop right there, Paolo! Puno ng disgusto niyang wika. Paolo raised his hand, mid-air. I'm not gonna hurt you, Angela. Natigilan siya. It's the first time she heard him utter her real name. Tuluyan na itong lumapit sa kanya, tinawakan siya sa palapulusuhan. Listen to me. You need to hide in the underground. Someone is after you. Anito at akmang hihilahin siya pero nagpumigla siya. What if it's my husband? Balak mo ba akong itago sa kanya? No. Mariin itong umiling. I want you to hide and don't you ever dare come out. Not unless it's me or your husband was the one who finds you. We need to hurry. Hindi ka ligtas dito sa labas. Nagmamadali nitong wika. Labis man na naguguluhan ay bumaba na siya ng kama at sumunod kay Paolo. Habang hawak pa rin ito ang kanyang kamay, sa bukana ng underground ay naghihintay sa kanila si Manang Salve. Take care of her, Manang. Anito at akmang tatalikuran na sila subalit humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Kahit naman may pagkakamali ito sa kanya, ayaw niya pa rin mapahamak ito kung sakasakali. May pinagsamahan din sila. He was her family the time she was lost. Where are you going? Nag-aalala niyang tanong. I will try to hold them out until the rescue comes here for us. Paolo was about to walk away again pero hindi siya bumitaw sa kamay nito. Pero delikado pa rin sa labas, Paolo. Masuyo nitong hinawakan ng kanyang pisngi. Thank you for your concern. Babaunin ko yan kapag dumating na ang panahon na hindi na tayo magkikita ulit, Angela. And I'm sorry for being selfish. Always know that I really, really do care for you and for your baby. Marahan din itong hinapos ang kanyang tiyan. Naluluha siyang tumango. Pinatakan siya nito ng masuyong halik sa noo bago sila ipinagtulakang papasok. Go now, Angela. Ano to bago bumaling kay Manang Salve? Promise me, you'll make out alive, Manang. Alagaan mo siyang mabuti. Puno ng emosyong tumango ang matanda. Mag-iingat ka, Paolo. At utang na loob, huwag na huwag kang mamamatay. Paolo nodded and turned his back on them. Dahil may kalakihan na ang kanyang tiyan, ay inalalayan siya ni Manang Salve pababa sa may hagdan at tinulungan makaupo sa sofa. Habang narinig niya malalakas na putok ng baril sa labas, ay hindi niya maiwasang mapaiyak. Sana lang ay ligtas si Paolo sa labas. Napalingon siya kay Manang Salve na marahang hinahagod ang kanyang likuran. Huwag ka nang umiyak, Iha. Marami ng ganitong napagdaanan si Paolo at hanggang ngayon, buhay pa rin naman siya at malakas pa. Magtiwala ka lang na ligtas siya sa labas. Sabi pa ng ginang. Sino po ba sumugod, Manang? Huminga ito ng malalim. Hindi ko pa alam subalit malakas ang kutob ko mula sa organisasyon ng mga nandito dahil natunto nila ang sekretong lugar na ito. Manalangin na lamang tayo na walang maraming mapapahamak sa mga tauhan ni Paolo at sa mga tutulong sa kanya. Wala na siyang iba pang nagawa kundi ang magdasal sa may kapal. Yun lang ang natatanging tulong na magagawa niya ng mga oras na iyon. Ilang sandali pa ay humupa na ang putukan sa labas, dahilan para unti-unti siyang makahinga ng maluwag. Maya-maya lang ay bigla nilang bumukas ang pintuan ng underground. She was expecting Paolo to come inside subalit mali ang inaasahan niya. Isang lalaki ang pumasok doon na may dalang baseball bat, kagaya ng dala nito noong nakaraan na nasa yate siya. Kasalukuyan siya noong nakaupo sa deck ng yate matapos niyang magpalipas ng sama ng loob dahil sa ipinagtapat ni James sa kanya. Subalit hindi niya inaasahan ang pagsampa ng isang hindi niya kilalang lalaki paakyat sa deck. Akmang tatanungin niya ito subalit bago pa man siya makapagsalita, hinataw na siya nito ng baseball bat sa ulo para mawalan siya ng malay. Ikaw? Nahintakutan niyang bigkas. Ngumisi naman ang lalaki sa naging reaksyon niya. Hi, do you still remember me? Nakakaloko nitong sambit. Agad na iniharang ni Manang Salve ang katawan nito sa harapan niya para protektahan siya.
Subalit hindi niya inaasahan ang pagkasa nito ng baril at tumama iyon sa dibdib ng ginang. Manang Salve! Napaiyak siya habang inaalalayan ng unti-unting pagbagsak ng katawan nito sa sahig. At siya naman pagtawa ng malakas ng lalaki na nasa kanyang harapan. Napakasama mo! Ano bang naging kasalanan ko sa'yo? Asik niya habang hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha sa pagpatak. With trembling hands, she tried everything to press Manang Salve's gunshot para hindi umagos ang maraming dugo mula dito. Oh, so dramatic. But anyway, naglakad ang lalaki palapit sa kanila habang pinaglalaroan nito ang baseball bat sa kamay. About your question, kung anong kasalanan mo sa akin? Well, wala naman. You're crazy! She hissed. Mas lalo pa itong natuwa sa reaksyon niya. Hindi ka naman talaga dapat masasadlak sa sitwasyon na ito eh. Only if your husband was good enough. But since he was a jerk, the guy grinned at her. Ikaw magbabayad ng kasalanan niya. What? Naguguluhan niyang tanong. Humugot ng malalim na buntong hininga ang lalaki. Belinda Mendoza. Does she ring a bell? Unti-unting rumihistro sa kanyang alaala ang nabanggit nitong pangalan. Belinda Mendoza, one of Justin's women whom he brought in their house before. Ang babae din na nagpahiya at nagpakulong sa kanya dahil umano sa pagnanakaw niya. What about her? Do you really need to shoot an innocent life just because of her? She frustratedly spotted. Nagkabit-balikat ito. Your husband was the reason why she died. The guy answered, almost screaming. Hindi siya agad nakasagot. Belinda's dead. How come? At bakit ang asawa niya sinisisi nito? Belinda is my beloved. Mahal na mahal ko siya at handa akong ibigay sa kanya ang lahat. Sumaya lang siya. Tinis ko makita siyang baliw na baliw sa Portalejo na iyon. Pagkatapos malalaman ko na itinapon niya lang na parang basura ang babaeng mahal ko. Nanlilisik ang mga mata nitong tumitig sa kanya. Hindi pa ito nakontento at nilapitan siya. Sinapo ang kanyang muka gamit ang kaliwang kamay nito. Dahil sa asawa mong walang kwenta, kaya siya nawala sa akin. Kaya pagbabayaran din ng asawa mo ang nangyari sa kanya at ikaw yun. Ikaw magiging kabayaran ng lahat. Tahimik lang niyang pinagmasdan ng lalaki. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya dito. Isa pa ay busy siya sa pag-iisip kung paano niya matatakasan ang baliw na lalaking ito. Alam mo, I was contented with what happened eh. Mag-isa na lang sa buhay sa Portalejo at malungkot siya. But as I was thinking, my revenge isn't enough. Pinaasa niya sa Belinda kaya dapat lang na magdusa siya. Napadako ang tingin nito sa kanyang tiyan at muling napangisi. I'm really curious how the baby looks like and said that on me. Siguro, yan ang uunahin ko at pagkatapos ay ipadadala ko sa asawa mo. Di ba mas masaya yun? Finally, makikita na rin niya ang anak niya. Humalakhak pa ito ng malakas. Nagsumiksik siya sa sofa nang makita niya itong papalapit sa kanya habang may hawak na matalas na kutsilyo sa isang kamay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. She can't let him harm her baby. Hindi pwede. You're starting the fun? Without me? Mula sa bungad ng pinto ay lumitaw ang isang pamilyar na muka. Ang mukhang dahilan ng kanyang paghihirap ng ilang taon. Ang mukhang walang ibang ginawa, kundi sirain ang buhay niya. Unti-unting umusbong ang galit na kinikimkim niya sa kanyang dibdib. Lian. Hello, Angela. Long time no see. Nakangising bungad ni Lian sa kanya habang papasok ito sa loob ng underground. What took you so long? Nainis na mangwika na lalaking bumaril kay Manang Salve kay Lian. Her cousin rolled her eyes on him. Hello. The dumb green-eyed, handsome creature outside was so good at fighting. Nahirapan ng mga tauhan mong papasukin ako agad, Marvin. Tumangutango ang lalaking nagngangalang Marvin at napangisi. Oh, that's Forrest. And you're right. He's a very skilled fighter. You know him? Of course. We were in the same team before. Tugon ni Marvin subalit hindi pa rin humihiwalay ng titig sa kanya. Enough with him. He's giving me headaches. This is all your fault. Kung bakit pa kasi hindi mo na lang siya tinuluyan nung nasa yata siya. Kinalabutan siya sa sinabi ni Lian. Ano bang ginawa ng panahon sa pinsan niya at naging ganito ito kasama? How can she easily say those words like they weren't blood-related at all?
Marvin chuckled. Because I'm curious kung gaano kasarap ang babaeng yan at nagawang iwan ni Justin sa Belinda at maging ikaw. I just wanna taste her. Pero mukhang mas may exciting pang mangyayari. You know, I haven't do a pregnant woman before. Maybe I could try it with her. Nanandig ang kanyang balahibo sa klase ng tingin ni Marvin sa kanya. Yung tipong parang isang nakakatakot na demonyong nakangisi. Lian's eyes wandered on her face down to her belly. She saw how her sarcastic expression faded and turned sour upon looking at her big tummy. Akalain mo nga naman, hindi lang pala isang buhay ang kukunin ko. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. She was praying that someone will comfort them dahil sa sitwasyon niya ngayon. Alam niya hindi siya makakatakas ng ganoong kadali. Both Lian and that man named Marvin have guns on their hands. Isang pagkakamali lang niya malalagay sa alangan ng buhay niya at maging buhay ng kanyang anak. Stop this madness, Lian. She tried convincing her. Walang magandang patutunguhan itong mga ginagawa mo. Himig pagsusumamo niyang dagdag. It's still not too late, Ate Lian. Pwede ka pa magbago at magsimula ulit. Pero imbis na makinig sa pakiusap niya, ay malakas itong tumawa. Ilang sandali pa bago ito tumigil at matalim ang mga matang tumingin sa kanya. Not too late? Seryoso ka ba? Everything is already late, Angela. I already lost my fame. And Justin, at lahat ng yun ay dahil sa'yo. Ikaw ang dahilan lahat ng paghihirap ko. Nalilisik ang mga mata nitong sigaw. Justin hated me now. Tinalikuran ako ng lalaking tanging nagmamahal sa akin and it's all because of you. Mabilis itong lumapit sa kanya at dinuro siya ng baril nitong hawak. Inagaw mo sa akin si Justin. Wala akong inagaw sa'yo. Lahat na nangyari sa buhay mo ngayon, kagagawan mo yan. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit nasira ang buhay mo. Hindi na siya nakatiis pat sinigawan din ito. Habang si Marvin ay prenteng umupo sa sofa at mukhang tuwan-tuwa sa pinanonood niya. Nakuha pa nitong uminom ng rum na mula sa minibar ng underground. Shut up, bitch! Sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas ngayon. Ako dapat ang mamahalin ni Justin. Ako lang may karapatang magluwal na magiging anak niya. But you ruined my dream. At dahil baliw na baliw siya sa'yo, pues, uunahin ko sirahin ang mukhang kinababaliwan niya. Anong ibig mo sabihin? Nahintakutin niyang bigkas. Lumawak ang pagkakangisi ni Lian habang hawak ang isang stainless container. Subalit natigilan ito nang marahas na tumayo si Marvin mula sa pagkakaupo sa sofa. Tinutukan naman siya agad ng baril ni Lian. Huwag ka magkakamaling kumilos, Angela. Kundi, una kong babaril niyang bata na nasa tiyan mo. She covered her tummy with her hands na para bang sasapat iyon kung sakasakali. Ramdam din niya ang pagsipa ng kanyang anak kaya bahagya siyang napangiwi. What? Sinong dumating? Malakas na boses na tanong ni Marvin. What's going on, Marvin? Shit! Sanipa nito ang couch at naiinis na sinabunutan ang sariling buhok bago napatingin sa kanya. Be sure to finish her, Lian. Nandito na sina Fortalejo at ang mga kasamahan niya. What? No! Hindi pwede! Tila nag-hysterical na wika ni Lian. That's why I told you to finish her. Dahil kung hindi, iiwanan kita dito at mabubulo ka na sa kulungan. Bulyaw nito at agad na lumabas ng underground. Bagya siyang nabuhayan ng loob sa narinig. Did you hear that, baby? Your daughter is coming for us. Umiiyak niyang bulong sa kanyang tiyan at marahan iyong hinaplos. At akala mo ba, maabutan ka pa ni Justin dito? Hindi, Angela. Now that I don't have anything to worry about, papatay na kita. Hindi ko man makuha si Justin. Mamamatay ka naman kaya amanos na tayo. Akmang kakalabitin nito ang gatilyo ng baril. Nang mabilis niyang napalo nang napulot niyang vase ang braso ni Lian. Pumutok man ang baril ay tumilapo naman ito sa malayo. She's not a violent person, but for her baby, gagawin niya lahat kahit pa ang makasakit kay Lian. Huwag lang nitong masaktan ang anak niya. Bago pa man nakabawi ang babae, tumayo na siya at sinaksak ang tagiliran nito nang napulot niyang bubog mula sa vase. Napalahod si Lian sa sahig dahil sa sakit. Sinamantala niya iyon para makatakas sa babae. Agad siyang pumunta sa pintuan ng underground para buksan iyon pero nilukob siya ng kaba nang mapagtantong nakasara ang pintuan mula sa labas. Bago pa siya makaisip ng hakbang para mabuksan ang pinto, hinila na ni Lian ang kanyang buhok at itinulak siya dahilan para mapaupo siya sa sahig.
Napangiwi siya dahil masama ang kanyang pagkakabagsak. Naramdaman niya rin ang paghapdi ng kanyang tiyan. Impit siyang napaiyak. Please, baby. Kapit lang. Huwag kang bibitaw kay mama. Makakalabas tayo dito. Nagangat siya ng tingin sa sugatang si Lian. Patuloy man ang pagdurugo ng nasaksak nitong tagiliran, ay nakuha pa rin itong sabunutan siya. Nalaki ang kanyang mga mata na makita ang stainless container na akmang ibubuhos dito sa kanyang muka. I will destroy that annoying face of yours! Sigaw nito, nasinabayan pa ng halakhak. With all her might, pinigilan niya ang tuluyang pagkabuhos ng hawak nitong container. Kahit na hindi sabihin ni Lian, alam niyang asido ang laman noon. Napangiwi siya sa muling pagsigid ng kirot sa kanyang tiyan. Hangin there, anak. Mom is still fighting for us. Inabot ng isa niyang kamay ang sugat ni Lian at pinisil iyon dahilan para tuluyan itong manghina. Tinabig niya ang kamay nitong may hawak na asido dahilan para tumama iyon sa mukha ni Lian at doon nabuhos ang lahat ng laman. Lian shouted in pure pain. Sandali siyang natulala habang pinagmamasdan kung paanong namimilipit si Lian sa sakit habang ang mukha nito'y umuusok dahil sa asido. Nakita niya kung paano unti-unting nalapnos ng asido ang maganda at makinis nitong mukha.